ngayon, New Year, bagong buhay, ano mga dapat nating gawin? So umpisahan na natin ang ating napakagandang topic. Dr. Camille, eto po. How can we trick our mind into positive thinking? Such as yung mga naririnig po natin ng mga manifesting, no? Manifesting that your dreams will come true. Instead po na nagfo-focus po tayo sa mga negative thoughts. Napakagandang tanong nito. Go ahead po, Dr. Camille. Okay, first, pag sinabi nating magmamanifest, hindi ibig sabihin na basta wish yun. Ibig sabihin, ang pagbibigay ng manifestation ay isang pamamaraan para isa siyang tool. Para sa ganun magkaroon tayo ng motivation, magkaroon tayo ng drive para maging consistent yung ating possibility na matupad ang isang goal. So, definitely, pagdating dito, you have to have realistic expectations. Kahit na sabihin mo na, halimbawa, sinabi natin, itong taon na to, magpapapayat ako. Pero hindi ibig sabihin, wala kang gagawin. Iminamanifest mo na talagang meron kang gagawin sa pamamagitan ng pag-exercise, magandang diet, o kaya naman aabot ka sa punto na talagang magiging mindful ka sa lahat ng kinakain mo, at the same time, magiging maayos yung pagtulog mo. So, ganun yung sinasabi natin positivity, yung magkaroon ng mindfulness and hindi lang isang mindset. Kasi for you to be able to have a mindset, kailangan maging mindful ka muna. So, definitely, when you talk of mindfulness, nandiyan yung talagang sabihin natin lahat, holistic approach, physical, emotional, psychological, spiritual manifestation ng buhay. In fact, lalo ngayon na sinasabi ng social weather station na ang mga Pilipino nga daw ay 90% napaka-hopeful. Pero actually bumaba ito because last year 96%. Pero bumaba siya ng 6%. Still, ang mga Pilipino napaka sabihin natin, nagiging positibo. Especially ngayon na pagdating ng bawat bagong taon, automatic siya. At the same time, malaki ang involvement dito ng tinatawag nating manifestation at hindi lang siya New Year's resolution na sinasabi. Ganun pala yun, attorney, comparison. Oo. Pero alam mo, Miss Annie, bago ko ibigay sa'yo, medyo tama si Dr. Camille. Kasi kung kunwari ikaw ay magsasabi na I want to lose 70 pounds. Parang impossible dream. Yung dapat yung reachable dream. Let's say maybe 10 pounds for the first 2 months. Wag naman 70 pounds kasi napakahirap nun. But sabi nga ni Dr. Camille, kailangan din, gagawa din kayo ng pamamaraan para ma-reach yung dream na yun. Hindi naman pwedeng positive thinking, pero wala ka namang ginagawa. So, yan po, ha? Yan ang first tip po sa inyo ni Dr. Camille. Ikaw naman, Miss Annie, go ahead. Okay. Attorney Dot, gusto ko lang susugan yung sinasabi kanina ni Dr. Camille. Napaka-positive ng mga Pilipino. Kung dati-rati sinasabi niya, 96% last year, pero ngayon bumaba yan ng 6%, naging 90 na lang. Pero sa pangkalahatan, yung mga Pilipino ang may ganitong ipinakita. Ano po? Bakit po? Yung ibang lahi, Dr. Camille, can you cite an example? Ano ba yung mayroon sa Pilipino na wala doon sa ibang lahi? Bakit ganito kataas yung yung positivity, positivity natin, positivity rate, kung sabihin na natin, compared doon sa ibang mga lahi po, Dr. Camille? Okay, kung tutusin, sa ibang mga lahi, hindi naman sila nakakaranas ng sangkatutak na bagyo, sangkatutak na baha, lindol. Kumbaga sana yung palang mga natural calamities, talagang nakakalungkot na isipin na nangyayari sa bansa natin, pati yung political unrest. And yet, nakikita mo, yung mga Pilipino sabihin, bangon, Pilipinas, bangon tayo, hindi tayo pa pwedeng sabihin natin, mamamatay lang tayo dahil sa baha or yung gano'n na talagang magiging malungkot na tayo. In fact, pag sinasabi natin kung bakit siguro lang na bumaba ng konti yung ating pagiging hopeful and positive kasi siguro ngayon mas nagkakaroon tayo ng awareness sa mental health natin, marami ang nagkakaroon ng depression and anxiety, and yet umaabot tayo sa punto na nagiging resilient tayo.
mas matindi yung pagkakataon na nagkakaroon tayo ng resilience o yung pagiging matatag. Kasi kung yung ibang tao, baka pag papuntahin mo yung mga foreigners dito, makaranas nung baha, hindi nila kakayanin yan. Traffic pa lang, hindi na nila kakayanin eh. What more yung baha, at saka yung sabihin na natin, yung lahat ng mga bagyo, at saka yung mga earthquakes, yung mga sunog na pag nakita nila dikit-dikit yung bahay, nasusunog ka agad, yung mga ganito. Pero believe ka, dahil kasi mga Pilipino, konti ano lang, basta sasabihin may magre-rescue. Ako, believe ako dun sa rescue service ng ng UNTV nado ka agad eh. Parang sa kanila, automatic yun. Pag merong nagkaroon ng sakuna, tumutulong ka agad. So parang yung mga Pilipino, napaka-hopeful ka agad dahil kasi tumataas yung dami nagbibigay ng serbisyong nakakatulong sa mga tao. Kaya mas nagkakaroon ng pagkakataon na mas maging positibo ang mga Pilipino kaysa sa mga ibang mga, sabihin natin, ibang lahi. Thank you very much. Napakaganda ng example na binigay niya, Attorney Dot. Yan. Sa lahat ng mga Pilipino, ako'y nagpapasalamat na isang Filipino citizen, Attorney Dot. Sa puso't diwa. Maraming salamat. Ayan, Attorney, go ahead with your question with Dr. Camille po. Thank you. Yes. Miss Annie, actually, gusto kong i-confirm yung sinabi ni Dr. Camille at yung sinabi mo rin, Miss Annie. Kasi we just had an international convention of lawyers here in the Philippines. Ginawa po yan sa Conrad, Okada, SMX. And yung mga tao na first time, mga foreigners, mga delegates from different countries who came here for the first time, they were saying, iba talaga ang mga Pilipino. Iba yung attitude. We are very positive. We are happy people. Hindi kagaya ng mga ibang mga bugnutin, di ba? Minsan pupunta ka sa isang country, mga suplado, mga minsan pa nga, sorry to say this, may pagkabastos, di ba? Tayo hindi. As much as possible, we want to be hospitable to our guests. Kaya, yes, I am proud to be a Filipino. But, going to our question, balik tayo. Balik tayo sa ating topic ngayon. Dr. Camille, eto na nga, since this is a new year and we want some positive changes in our lives, and meron po tayong mga gustong maabot, gusto nating magkaroon ng mga achievements. What are the key benefits po of practicing manifestation in aligning your thoughts, beliefs, and actions to reach your goals? Ayan. Go ahead po, Dr. Camille. Okay, when you talk of manifestation kasi, unang-una, pag sinabi mo, syempre kailangan may goal ka muna. Dahil halimbawa gusto mo meron kang natutunang bagong skills. Halimbawa natuto kang magluto ng kakanin. Parang sabihin mo gusto mo siya maging business. So definitely, ang punto ng manifestation dito ay magkakaroon ako dapat ng pagkakataon na maibenta ko itong kakanin na to. Second, paano kung magkakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng puhunan dito? Paano ang gagawin ko? Kumbaga yung mismong pagmamanifest dito, yung pamamaraan na hindi, dito sa pagtitinda ko ng ganito, makakaipon ako para ano yung magiging susunod na goal. Kasi pag nagsabi ka ng manifestation, ito yung pamamaraan wherein ang nangyayari, sunod-sunod na nagkakaroon ng small goals, small achievements dun sa mga goals na ginagawa mo. Kasi itong mga successful achievements ito, pag samasamahin mo, magkakaroon ng attainment ng mga goals na gusto mong mangyari. Kasi pag sinabi mo, gusto mo magkaroon ng ganito, dahil kaya mo gusto magkaroon ng ganito, dahil makakatupad para matulungan ng pamilya. Pag natulungan ng pamilya, hindi siya maghihirap. Pag hindi naghihirap ang pamilya, magkakaroon kami ng ganitong klase na magiging masaya. Mawawala yung depression ng nanay ko, mapapagamot ko yung nanay ko, di ba? Nakikita mo, unti-unti. Kaya importante yung manifestation kasi it makes you not only yung self-awareness but also yung possibility na nagiging realistic yung mga goals mo. And remember, when you talk of this, being isang Pilipino, nandun yung matinding cultural factors eh. Dahil kasi unang-una tayo, masyado tayong family-centered. Pangalawa, tayo, regardless of what religion you have, napakatindi ng ating pananampalataya sa Diyos. At yung mga ganitong klaseng manifestation, malaking factor ito para matulungan tayo. Hindi naman kasi, porke nagdadasal tayo, Lord, bigyan mo ako ng pera, hindi. Kasi tayo, ang ginagawa natin,
kung sasabihin man natin yun, gumagawa tayo ng paraan para magkapera tayo. So, di ba, babalik tayo dun sa saying na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, when you do that, ang manifestation sa buhay, nagiging pangyayari siya. In fact, sa mga Catholics, sorry ha, pero yung pag sinabi nyo nga yung Epiphany, yung pag sinabi nyo Epiphany, it's one way of manifesting God's presence in our lives. Naalala ko kasi kanina nadinig ko si Brother Ellie yung sinasabi niya, kahit invincible yung bagay na mga na hindi natin nakikita, pero dahil may nakita kang sitwasyon, makikita mo that there is presence of whatever that is. There is presence of God, there is presence of obedience, kindness, kahit ano siya, yung intangible, magkita mo dahil kasi mayroong nagagawa isang tao, and that is manifestation. Okay. So, Attorney Dot, magbibigay ako ng isang sitwasyon dito. Let's say, for example, may isang tao narinig mo ng ganyan, na mindful siya, hopeful siya, and then positive siya. Halimbawa, looking for a job. Itong taong ito, halimbawa, matagal-tagal na hindi naman nakakakuha ng ganong klaseng mga trabaho na inaasam-asam niya. Tulad kung halimbawa sa miyembro ng pamilya o kaya sa mga katrabaho niya dati. Pero siya nawala ng work. Pagkatapos, kung makakausap mo naman siya, sinasabi niya na hopeful ako, positive ako, na next year. Pero kung hindi mo naman siya nakakakitaan ng wala siyang effort ng gagawin niya ito, bilang ako, halimbawa, paano ko siya ma-inspire? Attorney Dot and Dr. Camille, ano yung mga pamamaraan para ma-inspire ko siya na hindi lang po namumutawi sa kanyang labi yung word na positivity, yung pagiging positive niya, and yung hopeful. Tested ko na siya na hindi masyado, lazy ng konti, pero positive siya and then hopeful siya. How can I encourage her or him na he should do something, ma-push mo siya na maggawa ng ganito para yung kanyang goal ay magkaroon ng katuparan? Anong formula doon para makapagturo din tayo doon sa ating mga kababayan? Baka mayroon kayong mga kasama na ganyan. Go ahead po, Dr. Camille. Thank you. Okay. Una-una siguro, ang mangyayari dyan, Ma'am Annie, is magkaroon ng realistic expectations. Kasi kumisan tayo, sasabihin natin, gusto ko magtrabaho na ang kikitain ko 100,000. Paano ka kikita ng 100,000 kung hindi ka naman nakapag-aral, kung wala ka namang ginagawa? So definitely, when you talk to people na ganito, ikaw, sa tingin mo, ano ba yung pamamaraan para sabihin mo, kitain mo yan? You have to make it a point na bilang isang nakakatulong sa kanya, you will be able to inspire na alam mo, ang daming success story na talagang merong yumayaman bigla sa mga ganyang pangyayari. Pero hindi ibig sabihin, talagang makukuha mo yan sa isang iglap. Kasi yung iba talaga bago nangyari itong mga bagay na to, talagang gumawa sila ng paraan na magiging masikap sila. They become very consistent in the sense na yung consistent yung effort nila para sa ganon, matupad nila yung mga pangarap nila. And definitely, you have to focus on your action. Kasi pag sinabi nating manifestation, it is just a tool. Hindi ito yung sabihin na pag manifest ka, success rate ka agad na matutupad lahat ng pangarap mo. Ang manifestation is just a tool. Remember. Dahil kasi pag sinabi, just the same na pag sinabi mo, positive thinking is just a tool, but not a way para sabihin maging successful ka sa buhay. Pwede niyang i-link dahil sa New Year, dahil sinasabi natin may pagbabago. So, those changes will come hand in hand na dahil meron akong gusto baguhin sa buhay ko, mamamanifest ko yung mga gusto kong mangyari. Ayan. Thank you for that, Dr. Camille. So, sabihin, laki pa nyo ng gawa. Ano po, ha? Hindi lang yun sa bibig. Ano po? Okay, thank you for that, Dr. Camille. Attorney Dot, balik ko sa inyo si Dr. Camille. Thank you po. Yes, Miss Annie. Agree ako dyan sa mga sinabi ninyo. Tingnan na lang ninyo yung mga napakayayaman at napaka-successful ngayon. Hard work, determination. Yan talaga ang nasa mindset nila na they really want to succeed. Kaya ginawa nila ng paraan ng galing din sa sarili nila. Of course, aside from yung pagdadasal sa Diyos, etc. Now, going back dun sa ating sinabi kanila na mindfulness, Doktora, in what ways po can you integrate mindfulness and gratitude into your manifestation journey? And what benefits might this bring if you do this integration? Sige nga, Doktora.
Medyo malalim, no? Kung, Okay, first. kung i-analyze mo yung question, parang medyo malalim siya. So, Doktora, pakisimplehan lang po yung sagot. Thank you po. Okay, pag sinabi natin kasing manifestation, unang-una, you have to clear your mind of all the negative thoughts. Kasi palagi ang nangyayari ganito. Halimbawa, sinabi natin, gusto kong mag-aral, halimbawa, na mabuti. Tapos, ang mangyayari, biglang sasabihin mo, paano ako mag-aaral na mabuti? Wala namang kaming perang pang-enroll. Nilalagyan mo kaagad ng negatibo. Parang imbis na sabihin mo na gusto kong mag-aral, pero gagawa ako ng paraan na siguro makakakuha ako ng scholarship. Susubukan ko kahit na hindi sa private school, sa public school ako pupunta. Nakikita niyo yun yung tinatawag natin na you will weed out mo lahat ng negative thoughts. You want to parang make it a point na positive yung pumapasok na enerhiya sa katawan mo. Second, paano mawawala yan? You meditate. Sometimes deep breathing exercises makes you stress-free. Dahil kasi kung halimbawa, kahit na para bang konting hinga lang, hindi yung ibig sabihin pinapagod mo yung utak mo sa kaiisip, masyado ka nagmamadali, hindi mo na naiisip, puro nagsasalita ka na kumisan nagiging emotional ka, pero hindi mo naiisip kung ano talaga yung gusto mong gawin. Sometimes, pagdating sa ganyan, kung gusto mong magkaroon ng tamang mindfulness and mindset, you have to think, hindi yung puro emosyon. Kasi kumisan sabihin natin, kasi wala naman tumutulong sa akin eh. Pambihira naman sila, ganito. Parang ganun, ayoko makasakit ng tao, ayoko malaman ng pamilya ko na nagkakaganito ako. Mas mag-iigi, na tignan mong maigi kung ano ba yung nararapat mong gawin. Kung meron ka bang dahilan para magbago sa sarili mo. Meron bang kakayahan na kaya mong gawin yung mga maliliit na sinasabi mong goals? Kasi kung ang nangyayari, ang iniisip mo, puro yung baka, pero akala, yung mga ganyang mga salita, yan yung nakakatulong para maging negatibo. Hindi talaga, totally tanggalin niyo yan yung mga baka-baka. At saka yung, kung may nangyaring ganitong insidente, sino nagsumbong? Huwag niya isipin na may nagsumbong kung bakit ka nireprimand ng isang tao. Dapat isipin mo, you have to admit your mistakes. Sometimes we get frustrated kasi akala natin meron tayong gustong sisihin na tao. Kung minsan dapat natin tingnan muna yung sarili natin. Sino ba ang dapat sisihin dito? 'Di ba ikaw naman ang gumawa para maging maayos yung buhay mo or maging pangit yung buhay mo? So from there, you have to more or less take care of yourself, and it is not being selfish na alagaan ng sarili natin at tignan mong maigi na accept mo yung pagkakamali mo kaya nagkakaroon ka ng mga frustrations kasi ikaw mismo, yung mga expectations mo, napaka-negative. Ayan. Ayun. Nako. Miss Annie, magre-react lang ako doon. Magbibigay ako ng example. Kasi para mas ma-concretize ng mga nakikinig sa atin. Example, yung sinabi ni Doktora na, minsan kasi nag-iisip tayo ng mga negative thoughts eh. Mag-focus kayo dun sa gusto ninyong ma-achieve. Example, gusto mong mag-college, gusto mong mag-enroll. Alam mong meron kang magulang o meron kang sibling or may hawak ng pera mo. Gusto mo nang humingi ng pera para gamitin mo sa pag-enroll. Pero sasabihin mo sa yung nasa utak mo, kasi baka magalit kasi baka pagalitan ako kasi baka hindi pumayag kasi baka hindi ako suportahan. Bakit hindi mo muna kausapin yung tao? Baka naman ever supportive naman yung tao na yon, di ba? Ayan, ang gandang example. Nako, thank you, Doktora. Sa lahat po ng nakikinig po sa atin, please, if you want to achieve your goal, remove all those negative things in your mind. Remove all those doubts. Miss Annie, ikaw naman. Thank you for that. Clear your minds from negative thoughts. Ayan yung sinasabi nila. Thank you for that. Attorney Dr. Camille. Eto naman, how can tracking progress and celebrating small wins reinforce the importance of manifestation in your daily life? Tama yung sinabi ni Attorney Dot. Ipaliwanag niyo po ito ng mas lalong maiintindihan ng ating mga nakikinig at nanonood. Sige po, go ahead po, Dr. Camille. Okay, alam mo siguro, yan yung maganda na imbis na maggawa tayo ng New Year's resolution, magkaroon tayo ng vision board.
Kasi yung mismong vision board, parang halimbawa, ita-track natin na, January, nakakaipon na ako ng mga 5,000. February, may checklist tayo, yung mga ganon. Naka-visualize, halimbawa, kung tungkol sa pera yan. By the end of the month, kahit na sabihin mong hindi man na-target yung 5,000 na gusto mong mangyari, pero merong ipon, at least may checklist yun. So, natatrack mo ngayon kung gaano yung idadagdag mo or gaano pa yung pagsusumikap mo pagdating sa ganyan. So, checklist. Second, journaling. Parang sabihin natin, ano yung kulang na parang sabihin na natin, pamamaraan para madagdagan yung ipon ko? Or kaya naman, ano yung kulang para sa ganun, ma-achieve ko yung goals ko na ganito? Bakit ganito? Parang napapansin ko, imbis na palago is pababa yung sales ko, yung mga tipong ganyan. So, you try to journal it. Hindi ibig sabihin pag nag-journal ka, akala mo para kang accountant. Hindi. Tignan nyo lang maigi. So, parang pag-isipan nyo maigi, ano ba yung kulang? Hindi ko sinasabi na kayo ay maghanap ng accountant, maghanap ng lawyer para i-depensahin yung mga ginagawa nyo. Third, making vision boards. Alam ko minsan sa dami ng mga pictures na nakikita nyo sa internet, ipasok nyo yan dun sa isang malaking kahit kartulina o kaya Manila paper, i-print out nyo o kaya isulat nyo na lang. Bawa travel goals, career goals, study goals, mga tipong ganon. Tapos hanggang sa umabot siya na mabivisualize mo, pag-gising mo sa umaga, makakita ka na, ay, meron akong study goal na ganito. Ay, meron akong goal na ganito. 'Di ba? Parang every time na nakikita niyo yun, basta wag niyo kung gusto niyo, you become as creative as possible para sa ganun, pagtingin mo, pag-angat mong ganun sa kama mong ganun, ay makikita mo, eto na yung mga goals ka na mangyari, hanggang sa natatrack mo, ay, natutupad na, isa-isa. Diba? Nakakatuwa na makita mo kahit na hindi magawa lahat yon, pero may na-accomplish ka dun sa mga binivisualize mong goals. So it's one way for you to be able to track. Di ba? Dapat pala mayroon listahan, Attorney Dot. Bagay na bagay din sa mga leaders, Attorney? Yes, nako, Miss Annie, meron akong ibibigay na isang napakagandang example. True to life ito, Doktora. Kaya maganda po yung sinabi po ninyo na dapat talaga nandyan, nakasulat. Meron akong isang kakilala na one of the top sa bar. Kasi merong isang teacher na binagsak siya. And sabi niya after that, I'm going to top the bar. Alam mo ang ginawa niya, Doktora? Nilagyan niya ng isang malaking billboard doon sa harap niya. I will top the bar. Every time she wakes up in the morning, yun ang una niyang nakikita. And meron siyang listahan kung anong gagawin niya. Yung sinasabi ni Doktora, di ba? Make a list. And then, i-follow mo. Kung natatrack mo, lahat ng mga goals mo, nagagawa mo ba? O on this day, dapat naaral ko na ito. Sa isang buwan, dapat na inatapos ko na yung librong ito. So, Doktora, very, very good tips po yung binigay po ninyo. But, let me ask you this question, Doktora. Attorney Dot, bago doon sa question, yes. Nag-top po ba yun sa bar? Nag-top? Congratulations. Yes. Congratulations. Alam mo hindi ito ina-expect kasi magandang babae. Alam mo 'yon? Maganda, maayos, maarte, nagme-makeup. But nung binagsak siya nung isang teacher, sabi niya, I'm going to prove to this teacher that I can top the bar. Yun ang ginawa niya. Kaya, very sad inspiring naman ako dun sa story teacher, yan. Attorney Dot. Bakit naman siya binagsak? O sige. Pero di ba, Doktora? Yes. May mga time, no? May mga time na yung mga failure, yung That's mga correct. negative That's things, yun ang nag-challenge sa'yo to achieve what yung higher things in life. So, wag po kayong mag-alala kung kayo po ay nakakuha ng grade na bababa o kaya kayo ay napagalitan ng boss o kayo, whatever negative things, sabi nga po, yan po ay pwedeng mag-lead into success later in life. Diba? Okay. So, Miss Annie, thank you for that. So, Dr. Camille, before we let you go, eto pong sinasabi po nating manifestation of life. Paano po ba ito nakaka-empower sa isang tao
para po mag-create ng better version of oneself and positively impact the other people around you. Sige po, Doktora. Okay. One thing, syempre kung sabihin natin na tayo ay nagmamanifest, it's one way for us to say na we wanted to be successful in life. So, ibig sabihin, kung may mga naranasan na tayo or sabihin natin yung mga failures at saka yung mga sabihin natin, takot natin na mga expectations na mga ganyan, once na yun yung pinairal natin, syempre talaga ang mangyayari, nagiging negative din tayo, nagiging pessimistic tayo. Pero, kung ang manifestation natin is always something positive, alam mo, siguro, what makes one happy person is always being grateful in life. Kasi kung sabihin mo, thankful people are happy people, oo, pero a happy person is always thankful. Yung lahat ng kanyang mga nagagawang small success, palagi siyang nagiging thankful, not only to herself, but also to God. Parang nagulat, naalala ko, kaya favorite kong magbasa ng mga success stories eh. Kasi kumisan sa mga success stories, paggulat ka, palagi naka-incorporate ang spiritual life nila, wherein sasabihin nila, for every small success, palagi sila nagiging thankful kay God. Na yung merong isang factory ng gamot na naging sobrang successful siya, na dati sila nagtitinda ng sagot gulaman lang. Alam mo, bawat tinda nila ng sago at gulaman sa may City Hall ng Manila, nagiging thankful sila. Thank you, Lord. Palagi sila nag-thank you, Lord. Tapos nagulat na lang one day, meron sila na-discover and naging successful sila and sobrang yaman na sila to the point na talagang they always share their blessings. So yun yung one thing. Sana, huwag din kayong aabot sa punto na pag marami na kayong blessings, you should also try your best to be an inspiration and a blessing to others. Huwag kayong maging greedy. Kasi yung pagiging ganid, yan na mag-uumpisa kung bakit magiging downfall niyo rin sa buhay. Ganda ng sinabi ni Dr. Camille. Yan talaga So ang napakaganda. Napakagandang pabaon sa atin ni Dr. Camille. Yes. Nako, Dr. Camille, we could go on and on discussing this topic of ours today. Ganda na narinig po namin sa inyo lahat ng mga shinare po ninyo sa amin, but there is no more time. So at this point, we will let you go, but it doesn't mean that we won't have you back. We want to have you again and again. Dr. Camille Garcia, maraming salamat po mula po sa aming lahat sa Serbisyong Bayanihan. Of course, Dr. Camille Garcia is our favorite psychologist and she is from the Clinic of Holy Spirit. Maraming salamat po. From all of Thank you so much, Attorney Dat. Alam, pagdating ni Attorney Kay, sasabihin ko, kasi nandun, nagbabakasyon sa South Korea. I know. Regards kay Attorney Lorna Katuna. We love you. Thank you, I miss you. bye.